Sige po, since yung business niyo po ay yung nire-record niyo yung mga sales niyo using manual accounting, mga mano-mano po na pagre-record sa book, sa mga notebook. Ayan, tatanong lang po sana namin, ano po yung mga challenges o yung mga problems na na-encounter nyo po doon sa pang-araw-araw nyo po na pagre-record ng mga sales nyo? Problems? Yes. Opo. Kasi manual lang naman yan. Minsan ating alimanista May hindi po nalilista. Or yung mga Okay lang kung sakto lang yung masusulat ating kulang o bawas. Wala po ba kayong ever na-encounter po na sa pagsusulat po na mali po ng kunwari, Mali kung ng 100 computation. pesos po, nalagay niyo po 10 lang. Minsan ganon. din. Ganun po. May mga ganun din pong nangyayari. So, yun po na number 1, yung namamali kayo ng sulat and minsan hindi nyo po sila nasusulat. May mga hindi nasasama. Opo. So, when it comes naman po sa computation, yung pag-compute po ng inyong mga sales, ginagamit nyo po is Calculator. and mano-mano lang din po. So, may Doon mga naman po sa ganun, dahil mano-mano lang po kayo nagka-calculate. Ano po yung mga nagiging niyo po? Minsan po may nadodoble po ng input. Ganun po ba? So yun, describe your current accounting process since you said po na kayo ay manual accounting as of now. And okay na yun. Tapos, next, what are the common challenges you face with your manual accounting system? That's okay. Second one is, since yun nga po, sabi nyo kanina na during your manual record and computation, nagkakaroon po kayo ng problem doon. Meron kayong mga times na hindi nyo nare-record at nagkakaroon ng sa computation. Paano po ito ngayon nagkakaroon ng effect doon sa accuracy ng sales nyo? Kumbaga po, paano nyo po na-make sure na na tama po yung na-record nyo sa mga lumabas po na products? Double check. Double check. So, paano po yung process ng pag-double check po ninyo? Kasi kami dito, sinusulat namin yung mga yung mga nabebenta namin. Yes po. May parang resibo po ba kayo na sinusulat? Hindi. Paano po kung madami po yung bumili? Ano lang, yung ganito lang, papel. Bale, susulat ito na namin. po yung pinaka-resibo niyo po niya. Ito na po, kasi wala naman kaming mga katulad ng sa Pure Gold, mga computer system. So, sinusulat namin yung mga nabebenta namin. Tapos, doon namin i-check namin kung hindi kami sigurado sa double check namin. Para masigurado namin sakto yung calculation namin. So, yun po, no, given the fact po na kapag gumagamit tayo ng manual accounting, yung pagre-record natin, it is prone to error, no? May mga times talaga na nagkakamali tayo. Ngayon po, ano po yung mga ginagawa nyong mga paraan para somehow ma-correct po yung inyong record, yung mga transactions po na meron kayo? Tinitignan namin yung mga items, kung yung alin doon yung mga hindi nasulat. So meron po kayong listahan ng kung ilan yung nasa inventory. Bawat item, kung magkano, yun yung ilista namin. Isa-isa. Kunwari po, ayun po, yung pong mga Alaska. Meron po kayong listahan kung ilan po yung naka-display ngayon. Tapos at the end of the day po, i-check nyo po. Yung yung kung ilan yung nabenta namin dyan. Yun lang yung... So beforehand, parang before, meron na silang inventory. Tapos, to close yun, para makuha nila yung sales nila, i-check nila dun sa inventory kung ilan yung nabawas, kung ilan yung... Ganun po ba? Tama po ba yung pagka-include? Yeah, manual. Even the inventory nyo po is manual din, no? Manual. Bilang-bilang lang. Bilang-bilang lang. Okay. Okay.
kayo nakikinig. At yung business performance, hindi natin natanong What is this? kung paano nila nakikita kung kumikita sila. Nasa second part yun. Go, ask. Ay, eto po. Dahil since mano-mano lang po kayo nagko-compute, tawa-tawa kayo dyan. Kadulin ko. Paano niyo po na-make sure na kumikita po kayo? Or nakikita niyo po ba sa pagre-record na kumikita po kayo? Oo Or naman, nagre-reflect naman po ba? kasi inaano namin yung magkano yung naano namin na gastos sa kita. Iko-compare niyo po yung nagastos niyo po dun sa kita para makita Tapos niyo po kung yung magkano yung kita, doon namin kukunin yung ano namin. para makita po kung kung kumikita yung Oh, business. yung nilabas namin sa 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 mga pumasok po. i-ano namin sa pumasok. Okay po. So yung sobra nun sa pumasok namin, yun yung kita namin. Daily po yung ano nyo, sahod nyo. Araw-araw or... Yung iba dito, per month, per week. Pero, minsan, yung iba din daily. So, tatanungin lang po namin kayo, kagaya po ng sabi natin kanina, kapag manual accounting po, prone to sa error. So, sa palagay nyo po, ano po yung pinaka specific na pwede nyo gawin, yung strategy nyo, para maiwasan po yung mga error na yun sa paggamit ng manual accounting? Anong ibig mo sabihin? Paano po sa yung susunod ginagawa? na Opo, sa susunod Yes, so para na mabawasan ma-prevent, po yung ma-lessen. pagkakamali po sa pagre-rent. Yun nga yung sinabi ko. Sa susunod na double check mo. Kung, double check niya talaga. Para maiwasan yung mga errors ng mga lista. Tsaka yung mga, kung ano man yung pagkakamali sa. And lastly po, buti po sabi nyo kanina, more 10 years, no? Estimated 10 years na po nag-ooperate itong business. So, buti po, with the span of 10 years, hindi nyo po naisipan na gumamit ng mga system when it comes sa pagre-record ng inyong sales. Gumamit din naman dati, pero mas nasanay kasi yung iba. Or manual na. Nasanay yung iba sa mga. So para sa inyo po, no, parang mas okay na yun. Mas okay yung manual. Kesa sa computer. Medyo complicated po kasi sa computer. Dami pa kasing pindot eh. Opo. Kailangan pang aralin po. Diyan po sulat-sulat. 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 Mas kami, sanay kami sa sulat-sulat. Matagal na rin po kayo dito. Since nag-start po ito nung Hindi, bago na ako dito, mga 5 months. Ano pong pangalan po ninyo? Ayaw po. Riz. Liz, L-I-Z po. R-I-Z. R-I-Z.